May mga gabing kahit anong pilit mong ipikit ang mata mo, hindi mo talaga kayang kalimutan kung anong nakita mo. Yung bang parang may naiwan sa dilim, humihinga, nanonood naghihintay. Ganito nagsimula ang gabing hindi na namin malilimutan. Taon 2009. Mura pa ang pamasahe, uso pa ang mga sayawan sa plaza, at ang mga probinsya sa norte ay tila ba may sariling panahon, mabagal, tahimik, pero may mga sulok na hindi dapat galawin. Ako si Jomar. 18 ako noon, at sa edad kong yon, palagi akong gutom, hindi lang sa pagkain, kundi sa paglayo sa buhay na hindi ko pinili. Palaboy kami ng nanay ko matapos kaming palayasin ng pamilya ng tatay ko. Wala akong ama, at kung mayroon man, mas pinili niyang itanggi ako, bago pa man ako matutong magsalita. Walang-wala kami. Naglalako ako ng itlog sa kariton, minsan yosi, minsan candy, kahit anong mabenta. Pero kahit ganoon, may isang tao lang talaga ang naging takbuhan ko sa lahat, si Ruel. Kaibigan kong parang kapatid, kalaro sa ulan, kasama sa gutom, at minsan, kabaliktaran sa diskarte sa buhay. Isang araw ng Hulyo, habang tinutulungan ko siyang mag-ayos ng tambutso sa kanilang maliit na talyer, may dumating na imbitasyon. Galing daw sa isang baryo sa kabilang bundok, Baryo Inipan. May pista raw at may paligsahan sa sayawan. Malaking premyo, 1,000,000. Para sa amin na sanay sa tira-tirang tinapay at sabaw ng Lucky Me, napakalaking halaga nun. Kaya kahit mukhang katawa-tawa, nagdesisyon kami, sasali kami. Sasayaw kami. Pero bago pa kami tumulak, may nagsimula ng mapansing kakaiba si Ruel. Sa jeep papunta sa baryo, may matandang babaeng nakatayo sa gilid ng daan, nakasuot ng kupas na saya at may hawak na manok na pula. Hindi siya gumagalaw pero ang mga mata niya parang sinusundan kami. Ano yan, Per? Trip mo ata masyadong horror natatawa kong sabi noon. Pero si Ruel tahimik lang. Medyo namutla pero sinikmura. Pagdating namin sa Baryo Inipan, agad naming naramdaman na iba ang hangin doon. Parang masyadong malamig para sa Hulyo. Tahimik ang paligid, pero hindi yung tahimik na nakakapanatag, kundi yung klase ng katahimikan na parang may nakikinig sa bawat yabag mo. Pinatuloy kami ng mga kabataan doon, masayahin, masigla. Ang mga babae, nakabarong Tagalog pa raw ang isasayaw. May entablado sa gitna ng plaza, may mga banderitas, at amoy ng nilulutong kakanin sa paligid. Parang normal lang. Masaya. Pero hindi ko maalis ang bigat sa dibdib ko. Kinagabihan, bago ang sayawan, tumambay kami ni Ruel sa gilid ng sapa para mag-relax. May dalang gitara ang isa sa mga lokal na lalaki, si Kiko. Taga roon daw talaga. Sa gitna ng tawanan at kantahan, bigla siyang tumigil sa pagtugtog. May mga dayo rin dati na dumating. Mga galing Maynila. Sumali rin sa sayawan. Alam niyo ba, hindi na sila nakauwi, bulong niya, parang biro pero may lamig sa tinig. Anong ibig mong sabihin, tanong ko, na hindi malaman kung tatawa o maniniwala. Basta, mamayang gabi huwag kayong hiwalay. Huwag kayong aalis sa liwanag. Nagkatinginan kami ni Ruel. Akala ko joke lang lahat. Pero pagdating ng sayawan, unti-unting nag-iba ang lahat. Nagsimula ang musika, mga luma, parang awit ng mga Kastila na di ko maintindihan. Ang mga kababaihang taga roon, bigla na lang nagsuot ng puting saya na tila may mansa ng dugo. Ang mga lalaki, parang nawala ng emosyon sa mukha. Nagsimulang magsayaw sa bilog, paikot, paikot, paikot hanggang sa para silang nahuhumaling. Biglang may nagsindi ng mga ilawan sa paligid ng entablado. Pero sa dulo ng plaza, sa may kakahuyan, may isang aninong hindi gumagalaw. Mahaba ang buhok. Nakaputi. Hindi siya sumasayaw. Hindi rin siya lumalapit. Tumingin ako kay Ruel. Putla ang mukha niya. Yun yung matandang nakita natin kanina, paglingon ko muli, wala na ang anino. Pagkatapos ng sayawan, pinatuloy kami sa isang lumang bahay. Wala pang 12:00 ng gabi, pero para bang 3:00 ng madaling araw ang paligid.
Tahimik, malamig at amoy insenso. Habang nagpapahinga kami sa isang silid, bigla kong narinig si Ruel na sumigaw. Tumakbo ako, binuksan ang pinto pero wala siya. Sa sahig, may mga bakas ng paa, basang putik na parang galing sa kabubatan. Tumakbo ako palabas, pero sinalubong ako ni Kiko. Huwag ka nang sumunod. Kukunin talaga nila pag may piniling isa. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na ang boses ko. May kapalit ang premyo. May kapalit ang kasayahan. At kung minsan ang sayawan ay alay. Tumigil ang lahat. Sa likod ni Kiko, unti-unting bumukas ang pinto ng lumang kapilya sa gilid ng plaza. At mula roon may lumabas na babae, nakaputi, duguan ng paa, at ang mga mata walang itim. Mula sa likod ng kanyang leg, may gumagapang na anino na hindi mo mawari kung buhok, hayop o usok. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan, tahimik, pero ramdam mo ang bawat hakbang sa dibdib mo, parang pinipisa ang puso mo habang papalapit siya. At bago tuluyang lumapit sa akin, nagsalita siya. Hindi ikaw ang napili pero ikaw ang magsasabi ng kwento. At doon nagsimula ang sumpa na kahit anong pilit kong itago, pilit pa ring bumabalik tuwing sumasapit ang Hulyo. Dahil sa baryong yon hindi ka lang basta dumadayo para sumayaw. Minsan, ikaw ang sayaw mismo. Wala akong tulog buong gabing yon. Sa bawat pagdampi ng hangin, sa bawat kaluskos ng dahon sa labas ng bintana, ramdam ko ang panonood ng kung anong nilalang na hindi mata ang gamit kundi pakiramdam, parang inaamoy ang takot ko. Si Ruel hanggang ngayon hindi ko pa rin makita. Nagtanong-tanong ako kina Kiko at sa mga taga-baryo, pero halos lahat, umiiling lang o umiiwas ng tingin. Para bang may kasunduan silang lahat na huwag magsalita. Kinabukasan, nagpumilit akong hanapin si Ruel. Sinundan ko ang mga yapak sa putik mula sa bahay na tinuluyan namin papasok sa kakahuyan. Hindi ko alam kung ilang oras akong naglalakad, pero pakiramdam ko'y habang lumalalim ako sa gubat, parang may kung anong bumabalot sa paligid, parang hamog na malamig at mabigat. Hanggang sa may narinig akong tinig. Mahinang pag-ungol. Tila may umiiyak. Sumunod ako sa tunog hanggang sa makita ko ang isang kubo, nakatago sa pagitan ng makakapal na puno at baging. Doon ko siya nakita, isang matandang lalaking nakasuot ng bahag, puti ang buhok pero matikas pa rin ang tindig. May palatandaan siya sa mukha, 3 linya ng itim na tinta na nakaguhit mula noo hanggang baba. Hawak niya ang isang bagay na kumikislap, isang maliit na kabibe na parang yari sa ginto. Anong ginagawa mo rito, iho? Tanong niya, malamig ang tinig pero hindi nakakatakot. Nawawala ang kaibigan ko, sagot ko. Kagabi pa siya kinuha ng kung sino man yon. Tumango lang ang matanda. Hindi kung sino man ang kumuha sa kaibigan mo. Aswang ang tawag sa kanya, pero hindi yan tulad ng napapanood mo sa pelikula. Mas matanda siya sa kasaysayan. Isa siyang babaylan noong unang panahon hanggang sa isinumpa siya ng sariling lahi dahil sa madugong pag-aalay. Ngayon, siya ang nagpapanggap bilang tagabantay ng kasayahan. Pero sa totoo, kumakain siya ng kaluluwa para manatiling buhay. Hindi ako agad nakapagsalita. Para bang nanuyo ang lalamunan ko. Bakit si Ruel? Bakit hindi ako? Tandaan mo ito, Jomar, sabay abot ng kabibe na hawak niya. Hindi siya basta pumipili ng mahina. Pinipili niya ang may dugo ng tinanggihan niya noon. Ang mga anak ng mga lumaban sa kanya. Napalunok ako. Anak ng. Ang nanay mo, sabi niya, galing sa lahi ng mga mangliligtas. Mga taong may mata para makita ang hindi nakikita. Pero pinutol ng pamilya ninyo ang koneksyon sa kakayahan, pinili ninyong mamuhay bilang karaniwang tao. Akala ng nanay mo ligtas na kayo, pero walang ligtas sa isang sumpa na ginising mo sa pagdayo rito. Napaupo ako sa tuod sa gilid ng kubo. Hindi ko alam kung maniniwala ako o tatakbo na lang palayo. Pero may isang bagay sa loob ko, isang alaala ng kabataan ko, na biglang bumalik. Yung mga gabing umiiyak si nanay habang hawak ang isang lumang pendant.
Yung panalangin niya na hindi ko maintindihan, binubulong sa gabi, akala ko noon dasal lang. Pero ngayon naiisip ko, baka hindi. Pwede ko pa ba siyang mailigtas? Tanong ko sa wakas. Pwede. Pero kailangang gisingin mo ang lakas na matagal nang natutulog sa dugo mo. At hindi madali. Mula sa isang sisidlan, inilabas ng matanda ang isang mutya, kulay itim na parang abo, pero may sinag sa loob. Ito ang liwanag ng dalakit. Isang piraso ng punong pinag-alayan ng unang mandirigmang lumaban sa dilim. Hawakan mo. Pagdampi ng kamay ko sa mutya, parang may dumaloy na kuryente sa katawan ko. Mga alaala na hindi ko alam kung akin, isang babae na may hawak na itak, sumisigaw sa gitna ng apoy, isang batang lalaking nakasilip mula sa punong guho, umiiyak habang nakikita ang mga nilalang na walang mata. Napaatras ako. Ayoko nito. Hindi ako tagapagligtas. Isa lang akong batang palaboy. Isa lang akong wala. Lahat ng bayani dumaan sa ganyan. Pero ang tanong hanggang kailan ka tatakbo? Hindi ako sumagot. Umalis ako mula sa kubo nang hindi ko nakinuha ang mutya. Mabigat ang dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa biglaang pagkalito kung sino ba talaga ako. Pagbalik ko sa baryo, ramdam ko ang mga mata ng tao sa akin. Iba na ang tingin nila ngayon, hindi na masaya. Hindi na magiliw. Para bang alam nilang hindi ko na sila kailanman maituturing na kasama. Ang mga mata nila malamig. Mapagmasid. Parang minamanmanan. Sa dulo ng plaza nakita ko si Kiko. Nakatayo, parang may hinihintay. Nilapitan ko siya. Ano talaga ang alam mo? Tanong ko. Saglit siyang tumingin sa akin, bago sumagot. Hindi ko alam kung dapat ko pang sabihin, pero may dahilan kung bakit ako laging nandito tuwing may dayong dumarating. Ako ang iniiwan para siguraduhing walang babaliktad sa kasunduan. Pero sa'yo may kakaiba. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na ang boses ko. Ikaw lang ang hindi tinamaan ng alay. Ibig sabihin, hindi ka nila kayang kuhanin. Ikaw ang salungat. Bago pa man ako makapagtanong ulit, biglang napundi ang mga ilaw sa buong baryo. Napalibutan ng itim na ulap ang langit, at mula sa gitna ng plaza, may sumambulat na apoy, parang bulalakaw na bumagsak sa lupa. Sa gitna ng liwanag at abo, isang figura ang lumitaw, hindi lalaki, hindi rin babae. Ang katawan niya'y gawa sa anino, ang mukha, walang laman kundi mga mata na parang butas sa kalawakan. At sa likod niya, hawak ang braso si Ruel. Ang tinig na sumunod ay parang tunog ng basag na salamin. Sinimulan na ang sayaw. Hindi na kayo makakatakas. At doon ko lang naalala ang sinabi ng matanda. Kung hindi mo pipiliing maging tagapagsalita, magiging isa ka sa tinatahimik. Napalunok ako. Hawak ko pa rin ang kabibe sa bulsa ko, at sa ilalim ng takot, may apoy na unti-unting nabubuhay. Ang tanong na lang, kaya ko ba talagang lumaban? Habang nakatayo ako sa harap ng nilalang na yari sa anino, parang nanigas ang buong katawan ko. Hindi ko may galaw kahit daliri. Parang dinidikdik ng hangin ang dibdib ko, mabigat, malamig, at puno ng pangambang hindi ko kayang bigkasin. Si Ruel, hawak-hawak ng nilalang sa bisig, nakayuko, tila walang malay. At ako? Ako lang ang nakatingin. Ako lang ang hindi makagalaw. Ilabas mo ang liwanag, bulong ng isang tinig sa isip ko. Tinig na hindi akin, pero pamilyar. Tinig na parang sa sarili kong dugo. Mabilis kong hinugot ang kabibe mula sa bulsa ko. Nang mahawakan ko ito, biglang nagliyab ang gilid ng palad ko, parang nasunog ng malamig na apoy. Pero kahit masakit, pinilit kong hawakan ito ng mahigpit. Tumitibok ito, parang puso ng isang hayop na buhay. Bitawan mo siya, sigaw ko, kahit nanginginig ang tinig ko. Ngunit mumisi lang ang nilalang, saka lumubog sa lupa, kasama si Ruel. Wala silang iniwang bakas, kundi apoy na unti-unting nauupos sa lupa. Naiwan akong nag-iisa sa gitna ng plaza, habang unti-unting bumabalik ang liwanag ng mga ilaw.
Ang mga taga-baryo? Wala na. Para bang wala silang alam, wala silang pakialam, o baka wala na talaga sila mula pa kanina. Habang naglalakad ako pabalik sa kubo ng matanda, parang may mga matang nakamasid sa bawat hakbang ko. Ang mga anino sa paligid gumagalaw kahit walang hangin. Sa bawat madilim na sulok, may kaluskos, may bulungan. Hindi ko alam kung niloloko na ako ng takot o kung may tunay na nilalang na sumusunod. Sa loob ng kubo, nakita ko siyang naghahanda ng usok mula sa tuyong dahon. Naipakita na niya ang anyo niya sa'yo, sabi ng matanda, hindi man lang nagulat sa pagpasok ko. Nakapili na siya ng kaluluwa. Kaibigan ko siya, sigaw ko. At hindi ako lalaban sa halimaw na hindi ko kilala. Hindi ako tulad ninyo. Hindi ako bayani. Iniwan kami ng tatay ko. Ang nanay ko, halos hindi na ako tignan sa mukha. Tapos ngayon, bigla na lang ako ang tagapagligtas. Tumahimik siya. Matagal. Hindi mo pinili ang dugo mo. Pero may karapatan kang pumili kung paano mo ito gagamitin. Anong silbi kung wala na akong makakasama? Ni hindi ko alam kung buhay pa si Ruel. Ni hindi ko alam kung totoo lahat ng to, o sira na ang ulo ko. Lumapit siya sa akin at marahang itinapat ang kamay sa noo ko. Bigla kong nakita ang isang alaala, hindi akin. Isang babae, nakasuot ng pulang saya, lumalaban sa nilalang na animoy usok na may ngipin. Sa likod niya, isang batang lalaki, umiiyak. Hawak ng babae ang mutya. Lola mo yan, sabi niya. Ang huling nagbuwis ng buhay para protektahan ang barangay ng mga mangliligtas. Dugo niya ang dumadaloy sa'yo. Pero iniwan kami ng tatay ko. Niloko si nanay. Pinalayas kami. Wala kaming pamilyang tinuturing kaming sagrado. Hindi lahat ng sugat galing sa kaaway. Minsan, sa sariling pamilya. Pero huwag mong hayaang ang sakit ang magdikta ng landas mo. Hindi ako nakasagot. Umalis ako sa kubo at naupo sa malaking ugat ng puno sa gilid ng sapa. Sa katahimikan, sinubukan kong alalahanin ang masaya kong alaala kay Ruel, yung una kaming natutong manghuli ng tutubi gamit lang ang basang shirt, yung mga gabi na nagtatawanan kami kahit gutom, yung araw na sinabi niya, kung ako ang unang yayaing sumali sa sayawan, hihilahin kita. Napapikit ako. Bumigat ang mata ko, hindi dahil sa antok, kundi sa dami ng tanong na bumubulabog sa puso ko. Biglang may lumamig sa paligid. Napamulat ako. Sa ibabaw ng tubig ng sapa, may nakalutang isang babae. Kalahating katawan niya ay tao, pero ang ibaba, tila buntot ng isda. Maputla ang balat, nangingislap sa dilim. Ang buhok niya ay humahaba hanggang tubig, sumasabay sa agos. Syokoy ka ba? Tanong ko, halos pabulong. Hindi. Ako'y bantay ng agos ng alaala. Dito dumadaan ang sugat ng nakaraan, sabi niya, malamig ang tinig. Ang kaibigan mo buhay pa. Pero lalong lumalalim ang ugat ng kasamaan habang tumatagal kang natatakot. Paano ko siya maililigtas? Hindi mo siya maililigtas hanggat hindi mo tinatanggap ang totoo mong anyo. Bigla siyang nawala sa tubig, at sa halip na takot, may naiwan lang sa dibdib ko, isang piraso ng linaw. Kaunti lang. Pero sapat para maitayo ko ulit ang sarili ko. Pagbalik ko sa kubo, hindi na ako nagtanong. Lumuhod ako sa harap ng matanda. Tulungan mo akong maghanda. Tumango siya. Binuksan niya ang isang bowl, at mula roon, inilabas ang isang itak, itim ang talim, may ukit ng araw at buwan sa hawakan. Gawa ito mula sa patay na sanga ng puno ng dalakit, kinalawang sa luha ng mga inalay. Hindi ito pandigma, kundi pantanggal ng takip ng mata. Kinuha ko ito. Mabigat, pero sakto ang hawak. Parang matagal ko na itong hawak noon pa. Simula ngayon, hindi ka na lang basta si Jomar, sabi ng matanda. Ikaw ang tagapagdala ng huling mutya. At kung hindi mo matatapos ang sayaw, hindi lang si Ruel ang mawawala. At bago ko pa man mabigkas ang susunod kong salita, biglang yumanig ang lupa.
Mula sa ilalim ng kubo, may sumirit na usok na kulay pula. May paparating. At hindi na ito maghihintay sa pasya ko. Sumingaw sa hangin ang amoy ng nasusunog na balat, mapait, malansa, at halos makasukal. Ang kulay pulang usok na umakyat mula sa ilalim ng kubo ay unti-unting bumalot sa paligid. Hindi ito ordinaryong usok, parang buhay, may sariling paghinga. Narinig ko ang mga dahon sa labas na biglang tumigil sa paggalaw. Kahit ang mga kuliglig ay nanahimik. Parang ang buong kagubatan ay nagbuntong hininga, naghahanda sa kung anuman ang susunod na mangyayari. Wala na tayong oras, bulong ng matanda habang mabilis niyang pinulot ang mga pangontra, kahoy na may ukit, panyo na may dugo, at isang maliit na garapon ng itim na langis. Lalaban ako, sabi ko, pilit pinatatag ang tinig. Pero paano kung hindi ko kayanin? Paano kung tama ang nanay ko na wala akong halaga? Paano kung iniwan ako ng tatay ko dahil alam niyang mahina ako? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, inilagay niya ang mutya sa ibabaw ng puso ko. Takot lang yan, Jomar. Lahat tayo may lamat. Pero ang tunay na lakas lumalabas lang kapag piniling lumaban, kahit takot na takot ka na. Napapikit ako. Sa loob ng katahimikan, bumulong ako sa hangin, Ruel, maghintay ka. Susunduin kita. Maya-maya, isang pamilyar na tinig ang tumawag mula sa labas ng kubo. Jomar! Napalingon ako. Si Ruel. Tumakbo ako palabas at doon ko siya nakita, nakaluhod, sugatan, nanghihina. Pero buhay. Agad ko siyang nilapitan, niyakap, at halos hindi ako makapaniwala. Akala ko kinuha ka na nila. Hindi ako agad nakuha. Tinago ako ng isang diwata sa loob ng punong may mukha, hingal niya. Pero nakita ko na sila, Jom. Hindi lang isang halimaw ang kaharap natin. Isa siyang reyna. At may hukbo siya mga kaluluwang tinubuan ng pakpak, pero wala ng mata. Tiningnan ko ang kanyang mga braso, may marka ng pagkasunog, parang kinagat ng apoy. Hindi na ako makatakbo. Pero lalaban ako kahit ganito. Hindi ako alis hanggat hindi tayo magkasama sa huling laban, mahina niyang sabi. Tinulungan ko siyang pumasok sa loob. Pinahiran siya ng matanda ng itim na langis. Habang nagpapahinga siya, inabot niya ang kamay ko. Naalala mo yung pangarap natin dati? Naalis tayo sa probinsya. Magtatayo ng maliit na tindahan sa Maynila. Tapos paggabi, may maliit tayong radyo at beer, ngumiti siya kahit nanghihina. Tumango ako, pilit nang umiti rin. Pero ngayon parang ibang laban muna ang kailangan nating tapusin. Lumipas ang oras. Bago magdilim, sinimulan na namin ang paghahanda. Gumuhit kami ng bilog sa lupa gamit ang dugo ng tandang, pangontra raw sa mga nilalang na ginagalaw ang anino ng tao. Tinali ko sa baywang ko ang mutya, at itinabi ko ang itak na may ukit ng araw at buwan. Si Ruel naman, kahit hirap gumalaw, isinuksok sa sapatos ang isang botelyang may laman na durog na bato mula sa sagradong kuweba, yon daw ang kayang pumutol ng koneksyon sa mga nilalang ng dilim. Habang papalapit ang gabi, mas lumalalim ang lamig. Sa bawat paghinga namin, kita na ang hamog kahit hindi taglamig. At sa dilim ng kagubatan, unti-unti nang lumilitaw ang mga hindi dapat makita. May mga aninong gumagapang sa mga sanga, hindi mga hayop. Mga hugis na parang tao pero baliktad ang katawan. Isa sa kanila, nakabitin sa sanga, nakangiti ng nakataob. Ang ngipin niya, singhaba ng daliri. Tiningnan ko si Ruel, pulang-pula ang mata niya, pero hindi takot kundi galit. Huwag kang titingin sa kanila ng matagal, paalala ng matanda. Ginagamit nila ang tingin para buwagin ang loob mo. Lumapit siya sa akin, inilagay ang kamay niya sa balikat ko. Marami pa silang darating. Isa-isa nilang susubukan kung handa ka na talaga. Huwag kang bibigay. Biglang humuni ang isang ibon sa di kalayuan. Pero hindi ito ordinaryong huni, parang iyak ng sanggol na nabibingi. Paglingon ko, may lumilipad na bagay sa ibabaw ng mga puno.
Mabilis, itim at malaki. Sa bawat pag-ikot nito, nag-iwan ito ng abo sa hangin. Isa yan sa mga bantay ng reyna, sabi ng matanda. Kung makakita ito ng liwanag ng mutya, susunggaban ka nito hanggang mapundi ang apoy. Tinakpan ko agad ang mutya. Kaya ba natin to? Si Ruel ang sumagot. Hindi natin kailangan maniwalang kaya natin. Kailangan lang natin maniwalang mas mahalaga ang tapang kesa sa takot. Tumango ako. Pero sa loob-loob ko, hindi ko alam kung nasaan na ang linya ng tapang at pagkabaliw. Habang lumalalim ang gabi, mas maraming presensya ang nararamdaman namin. Isang beses, may tumawa sa likod ng kubo, babaeng boses, pero parang may dalawang tunog sa isang tawa. May isa ring pagkakataon na lahat ng kandila sa paligid ay sabay-sabay na namatay kahit walang hangin. Hindi nila tayo agad atake, paliwanag ng matanda. Gusto nilang sirain ang loob natin bago ang laban. Gusto nilang magduda tayo sa isa't isa. Kaya huwag kayong magtitiwala sa kahit anong makita nyo, kahit mukha pa ng mahal nyo sa buhay. Hindi ko alam kung ilang oras na kaming gising. Pero sa gitna ng dilim, parang wala ng oras. Wala ng kahapon. Wala ring bukas. Ang tanging meron lang ay ang kaba sa dibdib ko na unti-unting dumadagundong sa tenga. Lumapit si Ruel. Hinawakan niya ang balikat ko. Kung may mangyari sa akin ituloy mo, Jom. Gamitin mo iyong mutya. Sumpain mo ang halimaw na yon. Alalahanin mo, kahit hindi mo man matanggap noon, ikaw ang huling tagapag-alaga ng liwanag. Hindi ako sumagot. Hindi ko kayang mangako sa ganon ng klaseng salita. Hindi pa ngayon. Tumigil ang hangin. Tumigil ang gabi. At mula sa malayo may lumalakad. Mabagal. Matatag. May kasunod na tunog ng kaluskos ng maraming paa, hindi lang isa. Hindi lang 10. Muling bumalot ang pulang usok sa lupa. Sa bawat hakbang ng nilalang, nagbabago ang hangin, parang ang buong mundo ay lumiliit, hinihigop papasok sa gitna ng dilim. At doon ko lang naintindihan. Hindi kami pinuntahan para subukin. Pinuntahan kami para tapusin. Tumigil ang lahat. Parang nilamon ang lupa ang bawat tunog, ang hampas ng hangin, ang kaluskos ng dahon, pati ang tibok ng puso ko. Doon sa dilim, sa gitna ng pulang usok, may isang figura ang dahan-dahang lumitaw. Di siya lumalakad, parang dumudulas sa ere, hindi nadadapuan ng lupa. Ang katawan niya ay hindi na maituturing na tao, mahaba, payat, baluktot ang mga daliri at sa halip na mukha, may aninong paulit-ulit na nagbabago, parang usok na sinusubukang maging isang bagay na hindi nito maalala. Pero ang mas nakakatakot sa lahat ay hindi ang anyo niya, kundi ang pakiramdam na kilala ko siya. Maya-maya pa, lumapit si Ruel. Nanghihina pa rin pero pinilit tumayo. Jom, yan na siya. Ngunit bago pa ako makapagsalita, biglang sumigaw ang matanda. Huwag kang lalapit, bata. Hindi mo pa handa. Masyado nang huli. Tumingin sa akin ang nilalang. At sa loob ng kanyang usok-usok na mukha saglit kong nakita ang anyo ng sarili kong ama. Napaatras ako, parang binuhusan ng yelo ang katawan. Ano? Yon. Hindi yan ama mo, sagot ng matanda, nanginginig. Galing yan sa guni-guni mo, ginagamit niya ang sugat ng puso mo para makapasok. Pero sa loob-loob ko, mas malalim pa ang sakit. Kasi totoo ang nakita ko. Hindi ito simpleng panlilin lang. Hindi lang alaala. Ang nilalang, ang halimaw ay dating tao. At hindi lang kung sino man. Kilala ko ang boses niya. Mula pagkabata, sa tuwing umiiyak si nanay, ito ang naririnig kong pinipilit niyang limutin. Matagal na kitang hinahanap, wika ng nilalang, at sa boses niyang basag at sabay-sabay, may isang tunog na malinaw, ang boses ni Itay. Ako ang nagdala ng sumpa sa dugo ninyo. At ikaw, anak, ang huling-uling kaluluwa sa linya ng liwanag. Kaya ikaw ang inaantay. Hindi ko alam kung ano nang mararamdaman ko. Galit?
Takot, lungkot, lahat sabay-sabay. Bakit mo ko iniwan? Mahina kong tanong, hindi para sa sagot kundi para lang masabi. Pero tumawa lang siya, isang tawang pilit pinipigil, parang mapait. Dahil kung hindi kita iniwan pinatay na sana ako ng sarili kong lahi. Pinili kong maging halimaw kaysa mamatay sa kamay ng mga tulad ng ina mo. Hindi siya ang kalaban mo, singit ng matanda. Ginawa mo ang sarili mong halimaw dahil sa takot. At ngayon, gusto mong hatakin ang anak mo sa parehong bangin. Bigla akong napatingin kay Ruel. Tahimik siya. Hindi makatingin sa akin. Ruel, bulong ko, anong alam mo? Umiling siya, pero hindi rin siya makatingin sa mata ko. Matagal ko nang alam. Hindi ko masabi. Akala ko pag itinago ko, hindi na totoo. Anong ibig mong sabihin? Napakagat siya sa labi. Yung tatay mo hindi lang basta naglaho. Siya ang pinuno ng huling lihim na samahan ng mga babaylan. Pero sa huli, pinagtaksilan niya ang lahat, pati ina mo. At ako ang inatasang bantayan ka kung sakaling bumalik siya. Ako ang lihim mong bantay. Parang binagsakan ako ng daan-daang tanong sa utak. Bakit hindi mo sinabi? Dahil kaibigan kita, sigaw niya. At dahil alam kong pag nalaman mong anak ka ng halimaw, baka piliin mong sumama sa dilim. Napaurong ako. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang katotohanang ang sarili kong ama ang halimaw o ang kaibigan kong pinakakatiwalaan ko, may tinatago rin palang pangalawang mukha. Pero hindi ako susuko, dagdag niya. Kahit kanino ka pagaling, Jom. Alam ko kung sino ka at alam kong kaya mo itong tapusin. Nang marinig ng halimaw ang mga salitang yon, biglang umalulong ang kanyang katawan. Parang nagalit siya o nasaktan. Mula sa paligid niya, nagsimulang gumapang ang mga aninong may pakpak, mga nilalang na dating tao. Ngayoy hindi na buo ang anyo, may mga mata sa dibdib, may bunganga sa sikmura. Isa-isa silang lumitaw mula sa lupa, sa puno, sa hangin mismo. Hindi mo sila malalabanan ng mag-isa, bulong ng matanda sa akin. Kailangan mong tanggapin kung sino ka talaga. Pumili ka, Jomar. Ngayon. Hindi ko pa rin alam kung paano. Pero biglang nag-init ang mutya sa loob ng bulsa ko, parang buhay na puso. Nang hawakan ko ito, bumulusok sa isipan ko ang mga alaala, hindi ko lang alaala, kundi alaala ng lahi ko. Mga babaylan na sumasayaw sa apoy, mga mandirigmang pinapatay ng sarili nilang kababayan, mga batang itinago sa ilog para hindi maagaw ng dilim. At sa gitna ng lahat ng yon, isang babae ang sumisigaw, hawak-hawak ang sanggol. Ilayo mo siya. Itago mo siya. Siya ang huling liwanag. Ako. Ako ang sanggol. At si nanay ang sumisigaw. Napapikit ako. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng lahat ng hindi ko maintindihan, isa lang ang sigurado ako, hindi ako lalaban dahil sa galit. Lalaban ako dahil may mga taong umaasa, si Ruel, si nanay, ang matanda, ang mga hindi na pinangalanang nawala sa dilim. Binuksan ko ang palad ko. Kumikinang na ang mutya. Nagniningning ang itak na hawak ko, hindi na kulay itim, kundi puti, parang liwanag ng buwan sa gitna ng gabi. Ngunit bago pa ako makapaghanda, biglang nagsalita ang halimaw. Pag ginamit mo ang liwanag, isang kaluluwa ang kailangang isakripisyo. Isa lang ang makakaligtas. Napalingon ako kay Ruel. Tumingin siya sa akin. Walang takot. Walang luha. Kung ako man yon okay lang. At doon ko naintindihan ang laban na ito, hindi lang para mabuhay. Ito ay para pumili kung sino ka sa harap ng lahat ng sakit. Umugong ang lupa sa ilalim ng aming mga paa, habang unti-unting lumalapit ang nilalang na siyang naging bangungot ng lahi ko. Sa likod niya, ang kanyang mga hukbo, mga dating tao na ngayoy wala ng alaala, ginawang anino, ginawang kasangkapan ng kadiliman. Ang mga mata nila ay walang laman, parang hukay na walang dulo. Sa kamay ko, ang mutya ay patuloy na naglalagablab, at ang itak, nanginginig, waring kinikilala ang tunay nitong tungkulin.
Tumayo si Ruel sa tabi ko kahit hirap pa ring huminga. May dugo sa gilid ng kanyang labi, pero ang tingin niya ay buo. Handa na ako, bulong niya. Basta't magkasama tayo sa huli, ayos lang. Humakbang ako paabante. Laban ito hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng nawala, sa lahat ng nilamon ng kasinungalingan, sa lahat ng iniwan. Tumitig ako sa nilalang na sa kabila ng lahat ay bahagi pa rin ng dugo ko. Tatay, mahinang bulong ko. Tila napahinto siya sa paglapit, saglit na natigilan ang kanyang aninong katawan. Anak, sabi niya, at sa boses na yon, naramdaman ko ang isang uri ng lungkot. Kung alam mo lang kung gaano ko kayong pinrotektahan. Kung alam mo lang ang halaga ng kadilimang ito. Walang sakit, walang alaala, walang takot. Kapayapaan sa loob ng anino. Pero hindi mo kami pinrotektahan, sagot ko, mas matatag na ngayon. Iniwan mo kami. Inangkin mo ang dilim para takasan ang liwanag. At ngayon, gusto mong lahat kami ay sumunod sa iyo. Dahil ang liwanag ang pumatay sa akin, singhal niya. Dahil sinira nila ako bago ko pa man maprotektahan kayo. Umingit ang hangin, dumilim ang langit, at ang mga aninong kasama niya ay nagsimulang gumalaw, umiikot, humahaplos sa paligid, tila binubura ang kulay ng mundo. Pero hindi na ako natakot. Hindi na ako umurong. Inilapat ko ang mutya sa dibdib ko, at bigla itong sumabog ng liwanag, liwanag na hindi masakit sa mata, kundi mainit sa puso. Ang itak sa kamay ko ay tila humigop ng lakas mula sa mutya. Ang mga ukit ay kumislap, at isang tunog ang umalingaw-ngaw sa buong paligid, huni ng isang kuliglig sa tag-ulan, alingaw-ngaw ng dasal ng mga ina, iyak ng sanggol. Mga alaala ng buhay, hindi ng dilim. Sumugod ang mga nilalang. Tumalo ng isa, may bunganga sa tiyan, may pakpak na parang balat ng paniki. Iwinasiwas ko ang itak, at sa unang pag-igkas nito, naghiwa ito ng liwanag sa ere, tinamaan ang anino at tila natunaw sa hangin. Lumalaban si Ruel gamit ang bato mula sa kuweba. Sa bawat bagsak niya sa lupa, may liwanag na bumabalot sa paligid, nagpapahina sa mga halimaw. Pero madami sila. Napakarami. Jom, sigaw ni Ruel habang pilit niyang tinataboy ang tatlong nilalang. Huwag mo akong alalahanin, tutok ka sa kanya. Tumingin ako sa nilalang, ang dati kong ama. Nakalutang siya sa ere, at sa kamay niya may lumalabas na anino na tila bumabalot sa sarili niyang anyo. Anak, kung hindi mo ako sasamahan, wala ka na ring halaga. Umikot siya sa ere, at biglang bumulusok pababa, dala ang aninot apoy. Isinugba niya ang kanyang buong katawan para wasakin ako. Ngunit sa huling segundo, tumalon si Ruel sa pagitan namin. Tumama ang dilim sa katawan niya, at para siyang binunot mula sa lupa. Tumalsik siya, bumangga sa punong matanda, at hindi na gumalaw. Ruel, sigaw ko. Parang biglang naglaho ang lahat. Sumikip ang mundo. Lahat ng tunog ay nawala. Sa isang iglap, tumayo akong mag-isa, wala na ang aking kaibigan, ang tanging taong naniwala sa akin mula simula. Lumapit ang halimaw. Wala ka ng kasama, anya, halos bulong. Hindi ka na mahalaga. Pero hindi na ako iyak. Hindi na ako susuko. Ikaw ang humugot ng halaga ko, sagot ko. Pero hindi mo ito kayang wasakin. Isinaksak ko ang mutya sa hawakan ng itak. Nagliwanag ito ng ubod ng lakas, isang bugso ng alaala, pag-ibig, at lahat ng sakit na kinimkim ko sa dibdib. At sa unang beses, ginamit ko ang lahat. Sumugod ako. Tinaga ko ang anino. Tumama ako sa katawan ng halimaw. Sa bawat hiwa, may liwanag na bumabalot. Sumisigaw siya, hindi sa galit, kundi sa sakit. Hindi lang ng sugat, kundi ng alaala. Tandaan mo kung sino ka, sigaw ko habang binibitawan ang huling tama. Hindi ka nilikha para sa dilim. Pinili mong maligaw. At sa huling pag-igkas ng itak, tinamaan ko ang kanyang dibdib kung saan dapat naroon ang puso. Pumutok ang liwanag. Nayanig ang lupa.
Kasabay ng pagsabog ng liwanag, bumalot ang katahimikan. Ang mga nilalang ay tila nagyelo sa hangin, unti-unting nagbibiyak, bumabalik sa alikabok. Ang langit ay muling bumukas. May hangin na ulit. May araw. Sa gitna ng abo, nakita ko ang katawan ng halimaw, payapa, parang tao. Nakatitig siya sa akin, may luha sa kanyang mata, bago tuluyang nawala sa hangin. Tumakbo ako kay Ruel. Inalalayan ko siya. Mahina ang pulso, malamig ang balat. Jom, bulong niya. Salamat. Salamat kasi pinili mong hindi katulad niya. Umiyak ako. Hawak-hawak ko siya, pilit ginising. Pero wala nang sagot. Ang langit ay tahimik, pero ang puso ko ay punong-puno ng sigaw. At bago tuluyang lumubog ang araw, napansin ko ang isang bagay sa kamay niya, ang mutya. Nandoon pa rin. Buhay. Nagliliwanag. Pero ngayon, may punit ng tela sa tabi nito, kulay pula. At mula sa dilim ng kagubatan, may tinig na muling bumulong, pamilyar, malamig, at puno ng galit. Ang sayaw ay hindi pa tapos. Nakatitig lang ako sa mutya sa palad ni Ruel, mainit pa rin, parang may tibok, pero siya, wala nang dalaw. Tahimik ang paligid, pero sa loob ko, may unos. Gusto kong isigaw ang lahat ng galit, lahat ng lungkot, lahat ng tanong. Pero wala nang sagot. Ang kaibigan kong pinakanagtiwala sa akin, ang tanging nagbigay sa akin ng tapang, ay wala na. Humina ako ng malalim. Inilapat ko ang mutya sa kanyang dibdib, saka ako yumuko at ipinikit ang mga mata. Patawad, bulong ko. At salamat. Lumipas ang mga oras. Ang pulang usok ay tuluyan ng naglaho. Ang mga nilalang ng dilim ay naging alikabok, nahulog sa lupa, parang abo ng lumipas na kasinungalingan. Ang mga aninong dati gumagapang sa paligid ay napalitan ng katahimikan, ng init ng liwanag, ng malamig ngunit mapayapang hangin. Binalikan ko ang matanda sa kubo. Pilay ang lakad niya, hawak ang tagiliran, pero buhay. Nang makita niya ako, umiti siya, pilit, pagod, pero buo. Natapos na, sabi niya. Hindi pa, sagot ko. Sinabi niyang hindi pa tapos ang sayaw. Tumango siya. Totoo. Dahil ang sayaw ay hindi lang isang gabi ng halimaw. Isa itong siklo. Paikot-ikot. Hanggat may pusong sinasaktan, hanggat may alaalang nilulunod sa dilim, paulit-ulit itong bumabalik. Pero nagawa mong putulin ang isa sa pinakamatandang ugat. Yan ang simula. Umupo ako sa tabi niya. Si Ruel siya ang sumalo ng lahat. Paano ko babayaran yon? Hindi mo kailangang bayaran ang sakripisyo ng isang tunay na kaibigan, sagot niya. Ang kailangan mo lang ay huwag itong sayangin. Sa mga sumunod na araw, pinulungan ko ang matanda na sunugin ang natitirang aninong katawan. Giniba namin ang kubo at ibinaon sa lupa ang mga panandang may mansa ng dugo. Ang mutya ay muling ibinalik sa ilog kung saan ito unang nakita, sa ilalim ng punong may mukha, habang binubulong ko ang pangalan ni Ruel. Pagkatapos, bumalik ako sa baryo. Wala na ang mga taga rito. Parang lahat ay sumama sa anino o tuluyang lumisan matapos ang gabi ng pag-ulan ng abo. Tahimik ang bawat bahay. Ang plaza kung saan nagsimula ang lahat ay tila abandonado. Pero sa gitna nito, nakita ko ang isang bagay na naiwan, isang pulang panyo, katulad ng suot ni Ruel noong sayawan. Kinuha ko ito at inilagay sa bulsa. Mula sa baryo, nilakad ko ang paakyat na daan pauwi. Matagal akong nawala, pero sa pagbabalik ko, nakita ko si nanay sa labas ng aming bahay, nakaupo sa bangkito, may hawak na rosaryo. Nang makita niya ako, natigilan siya. Para siyang hindi makapaniwala. Jomar, tanong niya nanginginig. Tumakbo ako sa kanya, niyakap ko siya ng mahigpit, at doon ko lang tuluyang pinakawalan ang lahat ng luha. Sa yakap na yon, hindi na kami mag-ina na parehong iniwan. Kami na ang huling natitirang koneksyon sa lahing matagal ng pinutol, pero ngayon muling binuo.
Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang halimaw, ang mutya, si Ruel, si Itay. Tahimik lang siya habang nakikinig. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ko. Ang ama mo hindi ko siya pinatawad noon, sabi niya. Pero kung totoo nga ang lahat ng yan siguro, kailangan ko ring tanggapin na minsan, ang mga taong nasira ng dilim ay dati ring sinubukang maging liwanag. Hindi na natin siya mababago, Nay, sagot ko. Pero siguro pwede na nating itigil ang sakit. Niyakap niya ako ulit, at sa unang beses sa mahabang panahon, naramdaman ko ang init ng tahanan, hindi sa dingding o bubong, kundi sa katahimikan ng pusong hindi na nagtatago. Lumipas ang ilang buwan. Hindi na ako bumalik sa baryong yon. Pero gabi-gabi, tinatawag ko sa panalangin ang pangalan ni Ruel. Sa mga panaginip ko, minsan bumabalik siya, nakangiti, walang sugat, hawak ang radyo namin, at nagsasabi, tuloy mo lang, Jom. Dito lang ako. Sinimulan ko ring isulat ang kasaysayan ng lahi namin. Lahat ng alaala, lahat ng lihim, lahat ng tapang na tinago sa loob ng maraming henerasyon. Ginawa ko itong kwento, isang babala, isang alaala, para sa mga batang tulad ko na minsang naniwalang wala silang halaga. Dahil minsan, ang liwanag ay hindi dumarating na parang kidlat. Minsan, dumarating ito sa katahimikan, sa pagpili nating tumindig, kahit walang nakakakita. At kung maririnig mo man ang kwentong ito, kung marating man ito ang tainga ng isa pang naliligaw sa dilim, sana, maalala mo ito, hindi mo kailangang buo para magsimula. Hindi mo kailangang walang sugat para maging tagapagligtas. At minsan, ang pinakamasakit na sayaw ay siya ring nagtuturo sa atin kung paano muling magmahal, kahit pa sa mundo ng mga anino. Dahil ang liwanag ay hindi laging sumisigaw. Minsan, ang liwanag ay isang pangalan lang na hindi mo pa nakakalimutan.